Minsan may mga nagtataka sa atin kung bakit nanghihina ang pananampalataya natin. Madalas ko itong ma-encounter kapag may nagka-counseling. Kung bakit nawawala ang pananampalataya natin. Ito yung sagot doon. Hindi natin pinanghawakan talaga ang salita ng Diyos o mga pangako sa atin ng Diyos. Pangako o salita ng Diyos tulad ng hindi niya tayo pababayaan. I will be with you always until the end of time. Pangakong tulad ng malimot man tayo ng ating ina, hindi niya tayo kakalimutan. Pangako tulad ng kailanman hindi magtatagumpay ang kasalanan sa kabutihan. Ang ibig sabihin nun, kailanman walang problema ang hindi natin kakayaning lampasan. Pangako tulad ng tayo aakain niya sa mainam na pastulan. Pangakong tulad ng ipagtatanggol niya tayo sa ating mga kaaway, even to the point of blessing us in front of our enemies. Ito yun. Ito yung sagot. Hindi natin pinangahawakan na totoo ang mga pangakong ito. Kaya nababawasan, nasisira, nawawala ang ating pananampalataya kay Kristo. Para saan pa't sinasabi natin, salamat sa Diyos kapag nakakarinig tayo ng mga pagbasa sa tuwing tayo nagsisimba? Para saan pa't sinasabi natin, pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo, sa tuwing maririnig natin ang pagpapahayag ng Ebanghelyo, kung hindi naman tayo naniniwala sa mga salitang ito? Para saan pa't nagpapasalamat tayo at nagpupuri tayo sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita, kung hindi naman nating paniniwalaan ang Kanyang mga salita? Mga kapatid, nagpapasalamat tayo sa bawat pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pinupuri natin ang Diyos sa bawat pagpapahayag ng Ebanghelyo sapagkat kiniklaim na natin agad-agad na ang lahat ng ito sa buhay natin, sa pamilya natin, ay magkakatotoo. Yun po ang pananampalatayang hinihingi sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Yung panaligan natin, kahit di pa natin nakikita, kahit di natin alam kung paano, ang mga pangako niya, ang salita niya, upang manatili ang ating pananampalataya sa Kanya. After all, kung sa tao nga sumasampalataya tayo, kung sa salita nga ng tao, naniniwala tayo, sa tao na po pwedeng magkamali o manloko, naman, mas dapat nating gawin sa Diyos yan. Mas dapat natin siyang sampalatayanan sapagkat ang Diyos, ang salita ng Diyos, ang mga pangako ng Diyos ay hindi magkakamali at manloloko kailanman. Ito sana, mga kapatid, ang ipagdasal nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Ako'y matutulungan niya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Hindi ako magtutuda. Sumasampalataya ako sa salita niya. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko sapagkat anak niya ako. Alam niya ang pinagdaraanan ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, Ikaw ang Diyos ng katotohanan. Hindi ka po pwedeng magsinungaling. Napakamakapangyarihan mo, pero isang bagay hindi mo kayang gawin. Ang lokohin ako. Ang magkamali sa mga pangako na binitawan mo
sa akin. Mula ngayon, pangahawakan ko ang katotohanan ito. Pasensya na, Panginoon, kung may mga pagkakataong nagdududa ako, dala lang ito ng mga pagod at hirap na naranasan ko. Pero babangon at babangon ako, akapit at kakapit ako sa iyo, sa salita mo, sa mga pangako mo, sa mga pinaniniwalaan ko. Hallelujah! Purihin ang Diyos, kapatid. Hindi pa man i-claim mo na, hindi pa man panghawakan mo na, siya ay muling babalik sa atin. Pupwedeng hindi sa panahon mo, pupwedeng hindi sa paraan na inaasahan mo, pero may magandang mangyayari sa'yo. Maniwala ka. May sagot siya. May biyayang ipagkakaloob ang Panginoon. Babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa pangako niya. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Ang pananampalataya ay pagtataya. Ang kaibahan lamang sa sugal, hindi ka nagsusugal dito dahil sigurado ang panalo mo Kung lalapit ka kay Jesus, kung hindi ka lalayo, kung hindi ka magagalit, kung hindi ka magtatampo, kung hindi mo questionin ang kanyang kalooban para sa iyo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. At makikita mo ito, marirealize mo ito, mararanasan mo ito kung lalapit kay Jesus. Hindi mauwi sa wala ang pananampalataya mo. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, magpakalanman, magpasulang hanggan. Amen.